Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa misa pong ito ay kasama nating nagpapasalamat sina Celso at Florita Tan Juan, Floricel at Lemuel Tan Juan, Edison, Marigold at Marakin Tan Juan, Orly, Jean at Joaquin Tan Juan, Edna and Roger del Rosario at pamilya, Noel at Lisa Caparas at pamilya, Jesus at Christy Concepcion at pamilya, Juan Aldrin at Mirna Villa, Paulina Panganiban, Pauline Ann Bautista, Dexter, Juliet at Joaquin Santos at pamilya, Pamilya La Rosa at Nini Figueroa at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Chocolate McBride, para sa kagalingan ni Narisi N. Durante, Cesar Morales, Elvira Santos at Maricel Landicho. Para sa natatanging kahilingan nila Lisel Ann Caparas, Evelina Ponce, at Dory Lagleba at pamilya. Ipagdasal din po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa nina Felix Sr., Eusebia, Francisco Sr., Crispina, Danilo, Alvin, Cesar, Ebeng, Jose, Feli, Presi, Basilio Sr., Felipe, Matilde, John Ray, Ernesto, Elena, Pedro Anggol, Julieta, Erlinda, Henan, Lolita, Loreto, Leonardo, Teodora, Marcelina Ruel, Juanito, Virgilio Jr., Matias, Julia, Kali Margaret, Pascual, Victor, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ika-10 ng Marso, ika-4 na linggo ng Kwaresma. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sama-samang ibahagi natin ang kagalakan na dulot ng pagliligtas sa atin ni Jesus. Liturhiya. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinawag na linggo ng Laetare, na mula sa pambungad na antipona, magalak tayo't magdiwang. Sa gitna ng Kwaresma, tayo ay nagsasaya na sa tiyak na tagumpay na makakamit sa pagkabuhay ng Panginoon. Sa araw na ito, maaaring rosas ang kulay ng damit sa liturhiya dahil sa matandang kaugalian na binabasbasan ng Santo Papa ang gintong rosas na ibinibigay sa tanging lingkod ng simbahan. Turo ng simbahan. Ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma, nagsisimula ang liturhiya sa paanyaya na Magalak, Jerusalem. Ano ang dahilan ng kagalakang ito sa kalagitnaan ng Kwaresma? Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang masayang balitang ito, ang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Mayroon po tayong second collection para sa patuloy na paghubog ng mga katikista sa ating parokya. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit.
sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si Jesus ang butil ng trigong nahulog. Pakibahagi ang Diyos sa atin upang makibahagi tayo sa Kanya, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paanong hindi naging tapat sa Panginoon ang Israel. Ngunit mulit-muli pa ring nagpapadala ang Panginoon ng mga sugo dahil sa kanyang habag sa kanila. Siya pa rin ang gumawa ng paraan upang mapalaya sila mula sa kanilang pagkaalipin. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakakamarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niya pinapadalhan sila ng mga sugo.
Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias, na ang lupai nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito, sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian, na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kung ika'y aking lumutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming Sion ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinasabit namin doon, yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos, nang sa amin ay lumupig. Naaluin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Sion, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibahag bayan noon? Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap ng limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang kasaganahan ng habag ng Diyos, na siyang dahilan ng ating kaligtasan. Naligtas tayo hindi dahil sa ating mga gawa, kaya wala tayong maipagmamalaki kanino man. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na
kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay nailigtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinangangaral ni Jesus na pag-ibig at habag ang nagbunsod sa Diyos upang isugo ang kanyang anak, hindi upang magparusa, kundi upang magligtas. Gayunpaman, ang sinumang hindi tumatanggap sa habag ng Diyos ay humahatol na sa kanyang sariling kaparusahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon po ay ka-4 na linggo na po tayo sa ating 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon, at ngayon pong linggong ito ay tinatawag na Laetare Sunday. Sa loob ng isang taon, may 2 okasyon lamang na kung inyong mapapansin ay nagkukulay rosas ang ating liturgical color. At yan ay sa panahon ng Adbyento at sa panahon ng Kwaresma. Parehong kulay pink. At ang ibig sabihin sa Adbyento ay Gaudete, sa Kwaresma o Lenten season ay Laetare. Rejoice.
Be glad, no? Siguro po, gawin na lang nating simple yung ating reflection o pagninilay ngayon pong linggong ito. Sapagkat kung inyong napansin ang ating pong ebanghelyo, ang bahagi nito, ang siyang pinakabuod ng Biblia. For all you know, mga kapatid. Sa kinapal-kapal ng Biblia, from the book of Genesis to Revelation, ang pinakabuod nito ay ang John chapter 3, verse 16. At yan po yung bahagi ng ating ebanghelyo sapagkat nagsimula po ito sa verse 14. So ano ang nakalagay po doon? Kabisado ng marami po yan. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. No? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At napansin niyo yung mga following verses niya ay nagpapakitang ng kalinawan na tayo ay nilikha hindi upang parusahan. Sa kabila ng kahinaan ng tao, sinabi ron na tayo'y nilikha hindi upang parusahan, kundi upang iligtas at bigyan ng buhay. Kaya nga naalala ko po rito, medyo magbibigay tayo ng mga kwento. Nung likhain daw ho, ito na may istoryang nabasa lamang natin, Nung daw ho likhain ng Diyos ang tao, kumonsulta muna siya sa mga anghel. Di ba? May mga pangalan ng mga anghel, Ang una niyang tinawag, yung angel of justice. Sabi niya dun sa angel of justice, ano sa palagay mo? Lilikhain ko ba ang tao? Sabi ng angel of justice, naku, wag po. Panginoon, wag po. Kasi alam nyo, yung taong lilikhain ninyo, darating ang panahon, pag yan ay nagkaroon ng sapat na lakas at isip, gagawa ho ng masama yan, papatayan, magnanakaw yan, gagawa yan ng mga karumal-dumal na bagay, mapapahamak lang ho yan pag nilikha ninyo. So yun yung sinabi ng angel of justice. So ang ginawa ng Diyos, tinawag niya yung angel of truth, yung anghel ng katotohanan. Sabi niya dun sa angel of truth, ano sa palagay mo? Pwede ko na bang likhain ng tao? Sabi daw ho ng angel of truth, naku, Panginoon, wag po. Alam niyo, yung tao na yan, pag nilikha niya yan, magsisinungaling lang po yan. Gagawa ho yan ng lahat ng mga kabalintuanan, mga kasamaan na may kinalaman sa katotohanan. Magsisinungaling po yan. Lalabag lang ho yan sa mga utos ninyo tungkol sa katotohanan. So, wala hong nagawa ang Diyos. Tapos tinawag niya yung angel of holiness, yung anghel ng kabanalan. Sabi niya, ano sa palagay mo? Lilikhain ko ang tao? Naku, wag ho. Panginoon, wag niyong lilikhain ang tao. Yan ho darating ang panahon, pag ho yan natuto na, naging marunong na, magiging mas marunong pa sa inyo yan. Papalipat-lipat lang ho ka ng relihiyon niya, hindi masisiyan sa isang relihiyon. Sabi, andyan ho kay gagawa pa ng mga paninira yan, tungkol sa pananampalataya ng kapwa, yan, mga tungkol sa mga pambabatikos ng pamumuhay ng iba. Yung iba ho ka dyan matutulog lang ho sa misa yan pagka ho nagsimba. So, hindi ho, walang nagawa po ang Diyos. Hanggang sa bandang huli, tinawag yung angel of mercy. Bubulo ngayon lay minister, nakakatulog na kasi kayo, akala nyo, Sabi na sa angel of mercy, ano sa palagay mo? Lilikhain ko ang tao? Sabi daw, anghel ng awa, Panginoon, likhain mo po ang tao. Iyan ang pinakamagandang malilikha ninyo sa lahat. At wag po kayong mag-alala, sabi ng angel of mercy, pag ho yan ay nagkasala, pag yan ho ay lumabag sa katarungan, pag ho yan ay lumabag sa katotohanan, di ba? Angel of justice, angel of truth. Pag ho yan ay lumabag sa gawang kabanalan, pag po kayong mag-alala, ako po ang bahala. Yayakapin ko po yan. Pagpapaliwanagan ko po yan.
aalaga at mamahalin ko po yan at patatawarin ko po, ihihingi ko po ng pamamaraan para siya'y mapatawad sa kanyang kasalanan. And lo and behold, according to dun sa story, nilikha ng Diyos ang tao sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng nakaambak na nagkatotoo nga na gagawing kasalanan ng tao. Ngayon mga kapatid, ba't ko po binanggit sa inyo yan? Ano ho? Bakit ang ating ebanghelyo ay pwede nating maikonekta dyan? Meron ho akong ipakikita sa inyo. Hindi ko madukot-dukot, hindi ko makapa yung bulsa ng aking abito eh. Ayan. Oh, hindi ho ito ang panyo kong ginagamit. Ang paborito ko pong panyo ay kulay puti. Kinuha ko lang to para makita ng mga nandoon sa likod. Oh, yan. Ano tawag natin dito? Panyo, ano ha? Handkerchief. Oh. Pag nakita niyo po ang panyo, ano ang ipinapaalala nito sa inyo? Mag-isip po kayo. Sige, kahit hindi na kayo magsalita, hindi naman kayo magsasalita eh. Okay. Di ba? Madalas ang naiisip natin, parang hindi maganda. No? Karumihan. Di ba? Saan ba natin ginagamit ito? Ade, mag-isip na kayo mula pawis hanggang kung ano-ano. Ano ho? Yun yung imahe nito. Pero hindi niyo ba nalalaman mga kapatid, ang isa sa pinakamagandang aral na naipakikita nito ay patience. Patience. Isipin niyo kung kayo ang panyo. Gagamitin kayo kung saan-saan. Marurumihan, lalamukutin, kumisan, talagang kung ano-ano na. Lalaban, lilinisin, paplantsahin, aayusing mabuti, at babalik sa kanyang dating anyo, malinis, mabango, planchado, unat na unat, gagamitin natin uli upang siya ay muling marumihan, malamukot, at kung ano-ano pa na maiisip po natin. Paulit-ulit, ganyan ang ginagawa natin sa panyong ito. Mga kapatid, tingnan niyo po ang ating buhay at ang ating relasyon sa Diyos. Ano ang ating aral na makikita sa pagtingin sa atin ng Diyos? Matinding pagpapasensya. Yung panyo na ito na ipinakita ko sa inyo, kung ito'y titingnan natin sa makabagong panahon, malaki ho ang pagkakaiba, mga kapatid. Ano ho? Bakit? Sapagkat sinabi ko sa inyo, itong panyo na ito, ating lalabhan, ating paplantsahin, ating uunating muli, ating pababanguhan, gagamitin natin paulit-ulit. Napansin niyo po ba nagbago na ang panahon natin ngayon mula nung mauso yung mga tissue? Ano nangyari sa atin ngayon? Hindi na ho kakakitaan natin ng aral o mensahe na ipinakita ng Panyo. Now, short-sighted na ho tayo. Pinakikipot na natin at pinaikli na natin ang lahat. Ang principle niya, nito ay yung tinatawag na principle of use and throw. Use and throw. Gagamitin ko ang isang bagay, pagkatapos itatapon ko na siya. At napansin niyo, maski sa relationship, ganyan ho ang nangyayari, nakalulungkot mang aminin. Di ho ba? Kaibigan, use and throw. Pag okay, BFF. Pag hindi, baliwala ka. Di ho ba? Asawa, use and throw. Nakalulungkot po yan. Di ho ba? Gustong-gusto mo ngayon, darating ang araw, walang kwenta, tatapo na. Kagamitan, halimbawa, use and throw.
Ngayon bumili ka ng mga, yung sa technology. Pag nawala na sa uso, buo pa. Wala nang kwenta sa iba. Laging ang gusto ng iba, yung nakauso. So yun yung nangyayari ngayon. Use and throw. Think about it, mga kapatid. Makikita niyo po yan. Pero, ang Diyos, mga kapatid, hindi yan ang kanyang prinsipyo. Kung sa tao, use and throw, sa Diyos, God loves and saves. Mamahalin ka ng Diyos. Kahit ikaw katulad ng panyo, ano mang isipin, kahit na ikaw may putik, kahit na ikaw madapa, malugmok sa karamihan, mag-isip ka na kung ano man ang pinakamasamang magagawa ng tao. Pagdating sa harap ng Diyos, pag natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, patatawarin ka ng Diyos. At naalala niyo si Dimas, yung magnanakaw na nasa tabi ng Panginoon nung siya'y nakapako sa krus. Inaabas siya ni Hestas. Humahalakak si Hestas. Ipinakikita sa kanya ang matinding pangangaba sa kabila ng kasalanan kanilang nagawa. Pero ano ang sabi ni Dimas? Wala kang karapatan para sabihin ng lahat ng iyan sapagkat tayo'y makasalanan. Samantalang ang taong yan, tao pa sinabi, ang taong yan ay walang ginawang kasalanan. At ano sabi ni Dimas sa Panginoon? Panginoon, alalahanin mo ako, isama mo ako sa iyong paraiso kapag naghahari ka na. At sa kabila ng karumihan ni Dimas, sa kabila ng kanyang ginawang pagkakasala, ano mang namutawi sa bibig ng Panginoon noong oras ng iyon, ano ang kanyang sinabi kay Dimas, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ganun hong magmahal ang Diyos. Hindi niya tayo itatapon. Hindi niya titingnan tayong walang kwenta. Sa Kanya tayo'y mahalaga. At anuman ang ating nagawa, bunga ng pag-ibig na sinasabi dito sa ating narinig na Ebanghelyo, ibabangon tayo ng Panginoon. Ililigtas na tayo at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po yung una sana nating makita, mga kapatid. Pangalawa, tingnan uli natin sa ganitong kwento. May isang bata, nakakita po siya ng ibinebentang aso doon sa isang tindahan ng mga pets. Yung aso, pilay ang paa. Pilay. Sabi niya doon sa nagtitinda, Mama, magkano niyo ibebenta yung aso ninyo? Sabi nung mama doon sa tindahan, anak, sabi niya, hindi ko na ibinebenta yan. Kasi kawawa naman ang bibili niyan. Ayan, nakita mo, pilay ang paa. Mahihirapan lang mag-alaga yung bibili niyan, kaya hindi ko na ibinebenta yan. Sabi ng bata, hindi po. Benta niyo po, ako po, bibiling ko po yan. Sabi niya, bakit mo bibili yan? Ang bata-bata mo pa, mag-aalaga ka niyan, mahihirapan ka lang. Hindi po, sabi ng bata, basta po, ibenta niyo. Bakit ba? Sabi ng matanda. Alam niyo, ginawa po ng bata, tinaas niya yung kanyang pantalon. Nakita nung nagtitinda ng aso, artificial lang paa ng bata, putol lang kanyang paa. At ano sabi ng bata? Kaya ko po bibili niyan kasi alam ko kung ano ang ibig sabihin ng walang paa. Sapagkat ito po, putol ang aking paa. Alam niyo po kung ano ang ibig sabihin niya? Yung nakaranas ng sakit, sigurado yun ang makakaintindi kung paano niya hahanguin sa sakit ang kanyang kapatid. Yung paghihirap. Yung nakaranas ng kabiguan sa sarili, yun ang higit na makakaunawa kung paano niya tutulungan ang isang taong dumaranas ng kabiguan. Yung isang taong nawawala ng pag-asa, ang unang-unang makatutulong sa kanya ay yung taong nakaranas ng kawalang pag-asa. Yung taong naghahanap ng pagmamahal
ang siguradong unang makakaunawa dyan upang siya'y mahalin ay yung taong nakaranas ng kawalang pagmamahal. Think about it, mga kapatid. Yun ang siyang makapagbibigay ng malalim na kahulugan sa anumang mga dinadanas natin sa ating buhay. At ganyan ang Diyos, mga kapatid. Ganyan ang Panginoon. Dinanas niya ang sakit. Dinanas siya ang lahat. Pangmamata, pangalipusta, o anumang pahirap. Pero sa kabila ng lahat, ang isinukli niya ay pag-ibig. Sapagkat alam niya na yon ang siya na pinakamahalaga sa lahat. Pag-ibig na siyang magpapadama. Hindi ng kaparusahan, hindi ng kapighatian, kung hindi ng buhay na makahulugan. Ang pangatlo, mga kapatid, ay may kinalaman sa katotohanan. Alam nyo, ngayong panahong ito, palagay ko, yan ang isang mabigat natin problema, no? Lalo na dahil sa social media. Di ba? Yung mga fake news, no, yung mga false news, kung ano mga news yan, na magtataka po tayo eh. Ewan ko kung naisip po ninyo, bakit ito kinakagat ng tao? Bakit ito pinaniniwalaan ng tao? Samantalang, napakatagal ng panahon, itinuturo natin ang katotohanan tungkol kay Kristo. Itinuturo natin ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Itinuturo natin ang katotohanan tungkol sa pananampalataya. Pero patuloy pa rin na makikita natin ang paglabag ng tao. Alin ho ba ang madali? Tatanungin ko po kayo. Ang maniwala sa isang taong sinungaling o ang maniwala sa isang taong nagsasabi ng totoo? Pag-isipan po natin. Alin ang madali? Ang maniwala sa taong nagsasabi ng kasinungalingan o ang maniwala sa isang taong nagsasabi ng katotohanan? Maganda pong pag-isipan natin yan, mga kapatid, no? Bakit? Si Jesus ay nagsabi ng totoo. Pero balikan po ninyo, bakit ba siya nilitis? Bakit ba siya hinatulan? Dahil ba sa mali o sa kasinungalingan, mga kapatid? 26 na araw na po ngayon ng Kwaresma mula noong Miyerkules de Ceniza o Miyerkules ng pagpapahid ng abo. 26 days, more than half na po tayo ng 40 days. Kukumustahin ko po kayo. Kumusta ho ang inyong buhay panalangin? Kumusta po ang inyong pagninilay? Kumusta po ang inyong relasyon sa Panginoon? At kumusta ang inyong buhay pananampalataya, ang inyong buhay espiritual? Mga kapatid, matatapos na naman po ang panahon ng Kwaresma. Ngayong linggong ito, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Hindi kung anumang bagay, isang napakahalagang bagay, pag-ibig. Pag-ibig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maging maganda po sana ang dating nito sa atin, lalo na sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Magsitayo po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, manalangin tayo sa Diyos na sagana sa hapag at nakila sa pag-ibig. Ating isamo, Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang mahikayat ng paring lingkod ng simbahan, ay ang lahat na makibahagi sa paghahatid ng pag-ibig ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang pawiin ng Diyos ang lahat ng madilim na balak at gawain, nang makamit ng ating pamayanan ang liwanag ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang sa tulong ng Diyos, makabalik sa kanilang lupain ang mga nagkakanlong sa ibang bansa at ang mga nawala ng tahanan dahil sa digmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang tayong naging mga anak ng liwanag ay umunlad sa mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang mga kapatid nating yumao ay makamit ng liwanag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Sama rin po natin sa ating panalangin si Leticia del Rosario at Chocolate Macbide na nagdiriwang ng kaarawan. Happy birthday sa inyo. Sina Rizy Durante, Cesar Morales, Elvira Santos, Maricel Andicho para sa kanilang kagalingan sa karamdaman. Sina Lizelle Ann Caparas, Evelina Ponce, Doril Lagleba at pamilya para sa kanilang mga kahilingan. Ang mga nag-aali ng misa na ito bilang pasasalamat, ang pamilya ni Celso at Florita Tanhuan, Floricel at Lemel Tanhuan, Edison, Marigold at Marakim Tanhuan, Orly Jean at Joaquin Tanhuan, Edna Rohel at Rohel de Rosario, Noel at Lisa Caparas, Jesus at Cristi Concepcion, Juan Aldrin at Mirna Villa, Paulina Panganiban, Pauline Ann Bautista, Dexter, Juliet at Joaquin Santos, pamilya Rarosa, Nini Figueroa, Philip Ebrio. Ganun din, alalahanin natin ang mga kaluluwa ni na Felix Sr., Crispina, Cesar, Peli, Felipe, Ernesto, Julieta, Lolita, Chodora, Juanito, Julia, Victor, Pedro, Eusebia, Danilo, Ebeng, Presi, Matilde, Elena, Erlinda, Loreto, Marcelina, Virgilio Jr., Cali, Margaret, Jesus, Francisco Sr., Alvin, Jose, Basilio Sr., John Ray, Pedro Ingol, Henan, Leonardo Ruel Matias Pascual Rita, Domingo Rosa Zacarias, Roberto at Maria at mga kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Amang mapagmahal, hindi ka nagsasamang pabalikin sa iyo ang mga naliligaw ng landas upang mabuhay muli sa kabanalan. Digin ang aming panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin namang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot naman ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging dinaiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming pinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Puno ang langit at lupa na kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan, kahit sa pamamagitan na iyong Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kitinyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sina Santa Ana, San Joaquin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama ni Jesus, tumawag tayo sa mapagmahal na Ama. Awitin natin, mga kapatid, ang panalangin itinuro ng Panginoon para sa atin. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi naman sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you all. Mga kapatid, narito si Jesus ang Diyos ng pag-ibig na isinugo upang tayo matubos. Siyang tumawag sa ating lahat at mapapalad tayo na ngayon ay sumalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mayroon po tayong second collection para sa patuloy na paghubog ng mga katikista sa ating parokya. Bago po tayo magtapos ng ating pagdiriwang na ito, ay kung napansin po ninyo, medyo very uncomfortable na po, no? Siguro para sa iba, sapagkat ang ating pong pagtatambak ng ating flooring nandito na sa bandang gitna, pausad na po ng pausad dyan. At habang lumalayo po rito sa altar yan, medyo mas mahirap, ano ho. Kaya humihingi po ako ng konting pangunawa para hopefully in 1 month time ay matapos po itong gitna na ito, ano ho. So halos nakaka 4 weeks na ho tayo magkabilang side. So going to another month, ito po medyo mas malaki-laki. So konting pangunawa lang po, ano. At pagkatapos nito ay medyo mas madugo-dugo po yung haharapin natin. Ito ho medyo madali lang po yan, ano ho. Medyo kayang-kaya pa natin, pero yung susunod na pace po niyan, yung paglalagay ng tiles, yan ho ang medyo mabigat-bigat. Mga 8 milyon po ang ating uubusin. No?
At sana'y mapaliit pa sapagkat ang gagamitin po natin dito ay yung machuka tiles na tinatawag. Kung kayo po ay napunta rito sa sacristy, saka po dun sa ating adoration chapel, ay makikita nyo po kung ano ang ibig sabihin ng machuka tiles. No, yan ho ay hindi basta-basta ho na tiles. Yan ay dinidesign, ino-order, at yan ho ay kinukure ng mahabang panahon para ho mas matibay. So, hopefully, matapos po natin ito. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.